Good morning sa ating lahat mga kaibigan. Andito na naman tayo sa ating usapang magmamanok po. Medyo ang panahon ngayon mga kaibigan ay medyo maganda na. Medyo may init na po, may araw na mga kaibigan. Kasi yung mga nakarang araw po ay talagang sunod-sunod na ulan po. At saka kaninang umaga mga kaibigan, nagputol ako ng mga kahoy kasi medyo maraming dahon po na nakakapagod walisan mga kaibigan. Halos araw-araw po kasi ako pag makita ko may mga dahon po, parang medyo magkasakit din yung mga manok natin mga kaibigan kasi parang po sa gabal sa paningin natin mga kaibigan. Kaya pinutol ko kanina umaga po, madaling araw pa mga kaibigan kasi nabalitaan ko sa news mga kaibigan na lalabas na daw yung bagyo na ngayong Tuesday pa po. Pero ngayon mga kaibigan medyo maganda na po ang panahon mga kaibigan, medyo may araw na po, mainit na mga kaibigan. Kaya nagpasalamat tayo at saka medyo nagbablog na rin tayo mga kaibigan kasi dito kasi ako mag-vlog sa labas kasi medyo mahangin at saka ngayon naman mga kaibigan medyo mainit na naman. Hindi talaga natin yung sitwasyon araw-araw mga kaibigan. Pero pagpasalamat na rin tayo sa Panginoon na medyo binigyan tayo ng magandang health po. Kaya ituloy natin yung hilig natin mga kaibigan. Bago tayo mag-umpisa ay shoutout muna tayo kay Dexter Cahigas, Salvador Ocampo, Arvin Lumayog, Juventino Labrigas, Renato Preng, yung kaibigan ko na gwapo po. Dati mga kaibigan, nung isang araw ba yun, ay pinag-usapan natin na yung yung may nilagay tayong sa ilalim ng pugad mga kaibigan, mga buntot ng centipede, yung buntot ng scorpion at saka buntot ng ahas mga kaibigan. Kasi alam mo na, dati kasi doon pa ako medyo sa kabilang area doon sa Panglao mga kaibigan, may karinderiya ako doon. Marami akong na about sa mga manok mga kaibigan kasi marami din nagpunta doon, mga driver ng van. Basta magmamanok mga kaibigan ay talagang mapag-usapan nyo yung manok ng ilang oras, 5 oras, 3 oras. Totoo yan mga kaibigan, talagang pag magmamanok talaga ay talagang matagal yung oras mga kaibigan pag pinag-usapan ang manok po. Kaya yun, naanuhan ko yun na medyo matibay daw yung manok pag yun ang ginagamit mo. Kaso lang, talo yung manok natin. May nag-comment doon mga kaibigan na baka daw sa kalaban ang ilalagay doon daw sa ilalim ng pugad ay buntot ng pusa daw. Kaya ganun po. Saka may nag-comment din na, boss, baka maganda yung buntot ng tuko daw kaibigan. Talaga itong magmamanok talaga totoo naman yung mga kaibigan na sa pagmamanok po ay talagang maraming mga idea na hindi pa natin naranasan po. Katulad ng mga mga kaibigan, yung mga agimat. Nako, ilang bisis ko yan na mga kaibigan. Pero mayroon namang medyo naniwala tayo ng kunti po. Totoo yan mga kaibigan. Lalo na yung experience ko dati mga kaibigan na yung tungkol sa agimat mga kaibigan. Totoo yan mga kaibigan kasi pag may mga nakakaibang pangyayari po na anuhan mo talaga, yung sinabi ko mga kaibigan na ibalot mo sa itim na itim na tila at saka hindi mo ipasok sa bahay po. Doon mo lang sa labas, huwag mo ipasok sa bahay yung gano'n. Tapos pagtakod ng tari, ilakip mo sa mga kaibigan, pagtakod ng katari, ilakip mo siya sa mga kaibigan, yung paglagay ng tari ba. Talagang medyo niwala ko ng kunti doon mga kaibigan kasi pero yung sinasabi ko mga kaibigan dati na lagay ng buntot, baka nagkataon lang yun mga kaibigan, ay talagang ganun po. Yun lang po mga kaibigan, itong pag-usapan natin ngayon mga kaibigan, itong tungkol sa itong mailap o maamo na manok. Ano ba daw ang magandang alagaan? Siyempre naman mga kaibigan, dito tayo sa maamo po kasi itong maamo manok mga kaibigan, napakadali lang siyang po, magkondisyon tayo, man yun. Pero dito tayo makakita kadalasan mga kaibigan yung magagaling na manok dito sa mailap na manok po. Yung video mailap siya. Nako, ang daming bisis ko nang na-obserbahan yan mga kaibigan na pag medyo mailap ang manok ay talagang very athletic yung manok na ganyan mga kaibigan. Experience nyo naman yan mga kaibigan. At saka
kadalasan naman mga kaibigan, pag mailap ang isang manok ay talagang nakaano siya ng nakarin siguro, baka minsan lang siya mahawakan, ganun siguro mga kaibigan. Pero itong maamong manok mga kaibigan ay palaging nahawakan siguro, nakacord lang ganun. Pero pag pinag-usapan mga kaibigan ay mailap na manok, parang doon tayo makikita ng mga medyo athletic na manok talaga mga kaibigan, na umiilag, napakabilis mga palo, may mga palong ano po. Pero ito naman, depende naman talaga yan sa bloodline mga kaibigan. Kahit maamo yung isang manok, nandun pa rin yung medyo mabilis, ganon. Pero sa experience ko mga kaibigan, pag mailap na manok, lalo na sa nakita ko yan sa Ruida mga kaibigan, pag tayo'y nanood ng labanan talaga, doon ho ako sa medyo mailap na manok. Makikita mo naman yun, palakarin yung isang manok na medyo mailap siya, di ba? Ang iba nilagyan ng lubi dito para hindi siya lalo na pag medyo tumatakbo, mahirapan kang anuhin po, ulihin, di ba? Kaya sa akin mga kaibigan, pag medyo mag-obserba ako, lalo na sa labanan, dito ako sa medyo mailap po, kasi yung mailap na manok mga kaibigan, talagang nandun yung mga ilag na superb mga kaibigan, yung mga ilag na pabili ng palo, nako, may mga ganun talagang bagay mga kaibigan na hindi mo ma-explain kung bakit ganun po. Sa akin naman yan mga kaibigan, itong mailap o maamo, pag ako ang pagpiliin po, dito ho ako sa mailap na manok mga kaibigan. Kasi pag sinasabi mong mailap, pagka naka-range siya dati sa medyo bata-bata pa siya, kaya medyo bihira lang siya makikita ng tao, baka ganun mga kaibigan. Pag mga manok na ganyan po ay talagang yan, talagang athletic po. Saka sagutin ko muna itong tanong ni na yun daw bacterial flushing mga kaibigan na 3 days. Ito lang ba daw yung inihalo natin sa tubig, yung powder na antibacterial po? Dito lang talaga mga kaibigan, kasi mas maganda yung sa tubig mga kaibigan, kasi malinisan talaga yung mga bituka ng ating mga manok. Kasi ganun mga kaibigan, pag tapos nilang ma-absorb yung mga antibacterial doon, tubig yun, maipot lang nila yun mga kaibigan. Kaya mas maganda po pag medyo yung mga kaibigan, yung tablita o kaplita man, para hindi masyado mahugasan mga kaibigan, hindi talaga pareha dun sa tubig na iniinom po, na medyo talagang madaanan talaga yung mga bituka, kung ano man yun, kung ano man yung mga bakterya doon, mahagip doon, ay talagang mailabas sa katawan ng isang manok po. Yun lang talaga mga kaibigan. Ito sa akin lang naman to, depende lang yun sa inyo mga kaibigan, kung maniwala kayo o kung sundin niyo o hindi, depende na lang yun sa inyo mga kaibigan. Kaya itong kasing pagmamanok po, kailangan talaga din ng medyo maiging pag-obserba, at saka mga kaibigan, palagi ko na sinasabi na kahit sa maliit na bagay ay talagang anuhin mo po, ay talagang pakialaman natin mga kaibigan. Kaya ito po ang topic natin, kasi at saka mga kaibigan, pag dati pa kasi mga kaibigan, pag medyo bata-bata pa tayo, ako dati mga kaibigan, 2 lang manok o 3 manok, inalagaan ko yan mga kaibigan. Pag kumakain yan mga kaibigan, pinapanood ko yan ng ilang oras po. Magtaka na lang yung kapatid kong babae mga kaibigan, ay suwayan ako mga kaibigan, uy, ano ba ginagawa mo dyan? Pinapanood ko yung manok mga kaibigan, 2 oras pinapanood ko lang. Yan ang mga kaibigan, talagang napaka po pag tayo isang magmamanok mga kaibigan. Nagtaka ka, parang ma-enjoy ka. Kumakain lang yung manok mga kaibigan, pinapanood mo ng 2 oras po, totoo yan. Kung sino man nakarelate dyan mga kaibigan, totoo yan. Talagang po, pag tayo ay nakapasok sa larangan ng pagmamanok o pag-alaga ng isang manok mga kaibigan, ay talagang nakakatanggal ng stress. Minsan naman, pag natalo ay nakaka-stress din mga kaibigan. Kaya itong pagmamanok po mga kaibigan, depende lang kasi yung dati mga kaibigan, dami kong experience yan. May kapitbahay kami dati na medyo wala kaming pira mga kaibigan. Ang binta ng manok mga kaibigan, 1.5. Naghati kami mga kaibigan, naghati kami, tag 750 kami. Doon, nalagaan namin, kami 2 kaming may-ari po. Pagdating ng medyo, mga kaibigan, di ko alam, pinurga pala nung kasama ko yung manok. Medyo mga 2:00 na hapon, pinurga niya. Ako naman mga kaibigan, inanuhan ko, naisip ko na rin yung purgahin ko sa gabi. 2 bisis na purga po yung manok mga kaibigan, totoo yan. Kaya inano ko na lang mga kaibigan, sinauli ko na lang yung pira niya para medyo masarili ko na yung manok.
iba yung medyo may dalawa yung may-ari po. Kaya yun talaga mga kaibigan, bilang isang magmamanok, enjoy tayo sa manok. Talagang ano po, talagang doon tayo medyo mga kaibigan, medyo masaya. Kaya nakakabawas ng stress mga kaibigan. Kaya pa yung mga iba na medyo kakapasok lang ng pagmamanok, medyo kalma-kalma lang sa pagpusta mga kaibigan, kasi yung labanan nandun naman yan mga kaibigan. Pwede naman tayo maglaban-laban dyan basta may pira na, pero huwag lang yung medyo yun natin yung pangpamilya po, katulad ng pabayad ng kuryente o ano man yan, pabayad ng tubig. Nako, talagang hindi mananalo yung mga pirang ganyan po mga kaibigan. Yun lang mga kaibigan, yun lang talaga ating pag-usapan natin sa araw na to. Wala na tayong ibang maisip po. Gusto ko lang talaga mga kaibigan na medyo may topic tayo, kasi may nag-ano sa atin mga kaibigan, naghintay, gusto manood ng ating vlog po. Yun lang mga kaibigan, magandang umaga sa ating lahat po. Medyo kanina mga kaibigan ay hindi tayo nakapagsimba, baka mamayang hapon na po. Medyo may derby ngayon mga kaibigan sa local association ng Bohol po, Jibab mga kaibigan, parang finals. Baka pumunta tayo mamaya po. Alam nyo na, yun lang ang hilig natin mga kaibigan. Hindi naman tayo magdala ng pira o manood lang tayo mga kaibigan. Magandang umaga sa ating lahat po.